bin Möbelpacker, ja? Kann ich dir beim Ausziehen helfen? Halika't sabay natin panoorin ang recap ng isang German crime film mula noong 2023 na pinamagatang Sun and Concrete. Sana ay matuwa po kayo. Sa unang eksena, dito sa isang maliit na lungsod ng Berlin sa panahon ng summer. Isang umaga, makikita natin ang isang teenager na si Lucas na hindi makapasok sa kanyang paaralan dahil nawawala ang kanyang school ID kaya hindi siya pinapasok ng mga security guard ng school. Dahil dito, walang magagawa si Lucas kundi magtungo sa isang convenience store para tumambay muna at nag-text sa kanyang mga kaibigang Italyano na sina Gino at Julius na samahan siya tumambay ng oras na iyon. Di nagtagal dumating na ang mga kaibigan ni Lucas na nag-cutting classes, madalas ginugugol nila ang kanilang oras sa paninigarilyo at kung anumang mga kalokohan. Tulad ng paghahanap ng babaeng makakabonding nila, pagkatapos, nang magkakasama na sila, nagplano ang mga binata na bumili ng damo sa kalapit na park. Gayunpaman, nakita sila ng kalaban ng kabilang grupo ng mga dealer, kaya lumapit si Julius sa mga dealer na ito, ngunit tila sila ay nabad trip sa tatlong magkakaibigan na ito. Siguro dahil napansin nila na sa kabila lagi sila bumibili ng item at dahil din sa patuloy na mga reforma sa lipunan ng Berlin. Sa lalong madaling panahon, ang gang leader na si Ali ay hinawakan si Lucas, pero hindi pumapalag si Lucas. Kaya ang leader ay nabad trip at sinuntok siya sa mukha ng leader ng gang na ito, pagkatapos ay binyantaan si Lucas pati na ang kanyang mga kaibigan, na huwag silang dadaan muli sa lugar nila. Kaya umalis na ang tatlo at nagtungo sa mismong pinupuntahan nilang source ng damo, na si Kem, na isa ding leader ng gang. Naisip din nila na sabihin sa kanila ang ginawa ng kalaban nilang gang, kaya lumapit si Julius kay Kem para ipaalam ito sa kanila, at mukhang mabait ang leader kay Lucas, kaya nag-alala ito nang makita ang kanyang mukha, at nalaman niya na ang karibal na gang ang nasa likod nito. Kaya determinado silang rumesbak para sa kanyang kaibigan. At si Julius ay nag-provoke kay Kem sa pamamagitan ng pagsasabi na ang mga karibal nila ay may sinasabing masama tungkol sa kanya. Kaya agad na sumama sa kanya ang mga miyembro ng gang pati na din sina Lucas, Gino at Julius, nagtungo sila sa karibal na gang. At hindi nagtagal, sumiklab ang gulo ng magkaribal na gang. Hanggang sa dumating ang mga pulis sa gitna ng laban, nabugbog ng husto sina Lucas at Gino, habang nabali naman ang kamay ni Ali. Dahil dito, ang isa sa mga nakaaway nila na gang ay humihingi ng 500 euros kay Lucas bilang kabayaran dahil sa pagkakasangkot nila sa pulis nang dahil sa kaguluhan, sinabihan ng binatilyo na dalhin ang pera sa parehong park bukas ng 3 PM, pag-uwi ni Lucas sa gabing iyon, napag-alitan siya ng kanyang ama, samantala, ang kuya ni Lucas na si Marco ay isang buhay na alamat sa kalye ng kanilang lugar, at sinusubukang magbago ng tuluyan, bilang isang maliit na kriminal at mayroon din siyang isang batang kapatid, na katulad ni Lucas, na naging biktima ng mga bully sa kanilang lugar. Ang kanyang ama na si Matias ay walang maayos na trabaho, at nalulula sa pagiging magulang sa tatlong anak matapos ang pagkamatay ng kanyang dating asawa. Kinabukasan, pumunta si Lucas sa paaralan gamit ang school ID ng kanyang batang kapatid, sa oras ng klase, siya ay pinuri ng kanyang guro para sa kanyang mahusay na pagkakasulat sa itinuro ng guro, at siya din ang ginagawang example ng guro, dahil si Lucas siguro ang may pinakamalaking potensyal na gumawa ng isang bagay na para sa kanyang sarili. Gayunpaman, hindi binibigyang pansin ng binatilyo kung ano ang sinasabi ng kanyang guro dahil siya ay abala tungkol sa araw ng nangyari sa kanila. At sinabi niya kay Gino na may utang silang 500 euros sa mga gang, pagkatapos ay nangako si Gino na dadalhin niya ang kanyang mga ipon para linisin ang kanilang utang. Kaya umuwi siya. Pagkatapos ay pumasok ang punong guro sa klase at ipinakilala ang isang bagong estudyante na isang half-Cuban, na si Sanchez. Ang eksena lumipat sa tahanan ni Gino kung saan sinubukan niyang kunin ang kanyang mga ipon mula sa pinaglagyan niya. Nang marinig ng kanyang ama ang ilang ingay sa atep, agad na tinawag niya si Gino at inutusan na samahan sila magtanghalian. Ang kanyang ama ay isang marahas at mainitan ng ulo na manginginom na laging sinasaktan siya pati na ang kanyang ina. Nalaman ng ama ng binatilyo na halos araw-araw siyang lumiliban sa pag-aaral, kaya nang tinanong siya tungkol dito, hindi nagsinungaling si Gino at kinumpirma ang katotohanan, kaya agad siyang binugbog ng kanyang ama, habang ang kanyang ina ay sinubukang awatin ng gulo, ngunit siya rin ay nakatikim sa lalaking ito. Mabalik sa paaralan, si Lucas at ang kanyang mga kaklase ay dumalo sa isang meeting, kung saan inihayag na ang Konseho ng Berlin ay nag-donate ng 50 bagong mga computer sa administrasyon ng paaralan. Ngunit nag-aalala pa rin si Lucas dahil sa utang nila sa gang,
kaya tinawagan niya si Gino at tinanong kung dinala niya ba ang kanyang bahagi ng bayad sa utang. Malungkot na sinabi sa kanya ni Gino na hindi siya makakarating dahil sa mga personal na dahilan, kaya wala nang ibang pagpipilian si Lucas kundi ang tawagan si Julius at tinanong sa kanya ang mga dapat nilang bayaran. Pagkatapos ay makikita natin ang lugar ni Julius, kung saan siya ay nakatira kasama ang kanyang kuya sa isang sira-sirang apartment. Ang kanyang kapatid na lalaki ay palaging lasing o bangag, ang kanyang kapatid na lalaki na nakikipagkulitan sa kanyang mga kaibigan. Sa kabila ng kanyang mahirap na kalagayan sa financial, patuloy pa rin si Julius sa hilig na magparty at droga kasama ang babae at kung minsan dinadala niya ang baril ng kanyang kapatid. Kaya tinawagan siya ni Lucas para sa pera. Tulad ng dati si Julius ay gumagawa ng ilang mga dahilan at binalewala ang kanyang kaibigan. Ngayon ay labis na natatakot si Lucas dahil ang oras ay malapit ng mag 3 PM, bumalik siya sa kanilang apartment at nakita niya bigla si Sanchez na bago niyang kaklase at bago rin pala nilang kapitbahay. Si Sanchez pala ay may talento sa pagnanakaw ng mga bagay-bagay at nakatira sa kanyang ina na halos kinakapos pa din kahit may trabaho ito, ngunit sa kabila ng lahat gusto niyang maging isang mabuting ina sa kanyang anak. Kaya tinulungan silang lumipat ni Lucas sa kanilang bagong apartment at nagpalipas pa ng gabi sa apartment ni Sanchez dahil natatakot siya na baka pumunta sila Ali at ang gang niya sa kanyang lugar. Habang ang mga binata ay nagkakasiyahan na magkasama, biglang tinawagan siya ni Ali at ipinaalala ang dapat nilang bayaran. Ang leader ng gang ay nagbabanta na gagawa ng isang bagay na napakasama kung babalewalain nila ang utang at kung hindi nila mabayaran ng mas maaga. Sa gabing iyon, nagkita-kita ang apat na binata upang makabuo ng isang plano para makapagbayad sa problema nila. Bago pag-usapan ng mga plano, nagpunta sila sa isang grocery store upang uminom, dahil sa tulong ni Sanchez ay nagawa nilang magnakaw ng alak sa tindahan. Ang mga binata ay nasiyahan sa mga ninakaw na inumin at humihit-hit ng damo na magkakasama. Hanggang sa muling bumalik sa katotohanan, upang malutas ang kanilang mga problema sa pera, nakaisip si Sanchez ng ideya, at yun ay pumasok sa kanilang paaralan at para nakawin ang mga bagong computer. Noong una ay tinutulan ito ni Lucas dahil sa palagay niya ay magdudulot ito ng malubhang problema kung sila ay mahuli. Binalaan pa niya si Gino tungkol dito na nagpapaalala sa kanya na paparusahan siya ng kanyang ama ng malubha. Subalit nagbago ang isip ni Lucas nang mapagtanto niya na ang trabahong janitor ng kanyang ama ay halos hindi sapat upang bayaran ang kanilang renta o bayaran ang kanyang mga dapat bayaran. Kinabukasan sa paaralan, nagkaroon ng away sa pagitan ng dalawang bully. Ang guro ng klase ay nakialam habang sinusubukang pigilan ng guro ang kaguluhan. Di sinasadyang nahulog ang mga susi niya sa sahig. Kaya sinamantala ni Lucas ang pagkakataong ito na makuha ang mga susi. Dinala ang mga ito para sa kanya pagkatapos ay ipinakita niya ito sa kanyang mga kaibigan at nagplano kung paano nila papasukin ang paaralan mamayang gabi. Sa gabing iyon, ang mga binata maliban kay Gino na umalis sa huling minutong usapan. Sa harap ng gate ng paaralan, naghahanda na sila pumasok pero bago tuluyang ituloy ang plano, nagkaroon ng maliit na pagtatalo sina Lucas at Sanchez kay Julius dahil medyo maingay ang hagdan at may dala siyang baril na delikado. Isinantabi ang kanilang mga pagkakaiba, pumasok ang tatlong binata sa kanilang paaralan at ninakaw ang ilan sa mga bagong computer ng mag-aaral na nagkakahalaga ng libo-libo sa kabila ng hindi sila propesyonal sa ganitong gawain, nagtagumpay pa din sila sa kanilang plano. Habang sinusubukang mailabas ang computer, biglang pinaputukan ni Julius ang ilang mga lasenggo sa lansangan. At nagmadali silang ipasok ang mga computer sa apartment nila Julius. Habang natutulog ang kanyang kapatid sa sala. Kinabukasan, ang paaralan ay puno ng mga pulis at mamamahayag dahil sa pagnanakaw sa paaralan lumala ang malawakang atensyon ng media. Nakatanggap si Lucas ng tawag mula sa kanyang kapatid na medyo interesado sa pagnanakaw. Ipinaalam sa kanya ni Marcos na mahuhuli ang mga salarin agad dahil nakarehistro ang mga computer kaya madali itong matrap. Gayunpaman, hindi inamin ni Lucas sa kanyang kapatid ang tungkol sa pagkakasangkot niya sa pagnanakaw. Nang sumunod na araw, ang mga lalaki ay nakapagbenta ng 3 sa mga computer, ngunit napakaliit na halaga ang kanilang nakuha. Kahit na ganon tinanggap pa rin nila ito dahil sa wakas ay mayroon na silang hawak na pera na may halagang 800 euros, yun ang total na natanggap nila sa pagbibenta ng mga computer. Kaya naman, sila ay bumili ng mga branded na sapatos, damit at pizza, bukod sa iba pang mga bagay, bumisita din sila sa isang private swimming pool para mag-relax at mag-party kasama ang mga babae. Sa panahong ito, si Julius ay 9 love sa isang dalaga na nagngangalang Denise.
habang ang investigasyon ay nagpapatuloy sa paaralan para sa mga nawawalang computer. Samantala, tinawag si Lucas para sa isang personal na panayam ng kanyang guro sa klase. Bago pumasok sa silid ng guro, tinawagan ni Lucas ang kanyang kapatid na si Marcos sa paniniwalang sila ay mahuhuli na. Sa takot niya, umamin siya sa pagnanakaw ng mga computer sa paaralan kasama ang kanyang mga kaibigan. Pinayuhan siya ng kanyang kuya na huwag siya madudulas na umamin kahit na anong mangyari. Sandaling pumasok si Lucas sa private room ng opisina ng guro, siya ay tinanong tungkol sa kamakailang pagnanakaw. Siya ay labis na kinakabahan ngunit mabuti na lamang at hindi naniniwala ang kanyang guro na may kinalaman si Lucas. Sa halip ay pinaghihinalaan niya ang mga kapwa mag-aaral na may masasamang record sa school at naniniwala na si Lucas bilang isang German na mag-aaral ay maaaring makatulong sa kanya na malutas ang kaso. Ang binatilyo ay nananatiling walang imik sa kabuuan ng kanilang pag-uusap at nagmamadaling lumabas ng pinto, sa sandaling pinayagan siyang lumabas na sa silid. Mamaya sa bahay, sinabi sa kanya ng madrasta ni Lucas na gusto ng kanyang ama na tumira siya kay Marcos dahil masyadong masikip ang apartment para sa 4 na tao. Nasaktan ng kawawang binatilyo at sinisisi ang kanyang madrasta sa paglipat nito dahil komportable na silang namumuhay bago siya dumating sa kanilang buhay. Kinabukasan, ang ama ni Lucas ay humingi ng paumanhin sa kanya dahil sa naisip niyang doon muna manirahan sa kanyang kapatid. Habang hinahatid siya sa paaralan, sila ay labis na nagulat dahil hinaranggan sila ng gang na nakaaway nila Lucas. Ginulo nila ito at nagsimulang singilin si Lucas, ngunit nang walang maibigay si Lucas sa kanila, bigla silang nagalit at kaya giniba nila ang kotse ng kanyang ama bilang parusa. Noong gabing iyon, sinubukan ni Lucas na linawin ang sitwasyon sa pinuno ng mga drug dealer. Kaya binisita niya ang tahanan ni Ali kaya lang agresibo si Ali na agad niyang sinugod si Lucas ngunit biglang naging kalmado si Ali nang tinawag siya ng kanyang ina. Nakita sila ng kanyang ina pagkatapos ay inimbitahan si Lucas sa loob ng kanilang apartment at sinabihan ng mga lalaki na ayusin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ng ilang minuto na pagkumbinsi ng kanyang ina at mga tiyahin, nagpa siya si Ali na patawarin si Lucas at nakipag-ayos sa kanya agad, nang si Lucas ay naghahanda na para umalis sa apartment nila. Hiniling ni Ali ang kanyang bagong sapatos para kalimutan na ang lahat. Nag-aatubili na pumayag si Lucas na gawin iyon, pero umalis siya sa lugar na walang sapatos. Dahil naayos na ang isang gulo, may isa pang problema ang sumulpot dahil nalaman ng kapatid ni Julius ang tungkol sa natitirang mga computer sa kanyang apartment, kaya ang mga binata ay inutusan na ilipat ang mga computer sa labas. Mabuti na lang at kinausap ni Marcos ang isang lalaki na nagngangalang Abdul, na kung saan maaaring ibenta ng mga binata ang natitirang mga computer, nang puntahan nila ang sinabing lokasyon at doon nakilala ang lalaki. Sa kasamaang palad, hindi na sila binayaran at pasimpleng umalis kasama ang computer, na iniwan sila Lucas sa lugar na hindi alam kung anong gagawin. Ngunit ang hindi alam ng mga binata, na ang lalaking nagngangalang Abdul ay kasabwat ni Marcos, lumalabas na kumikita ngayon si Marcos sa mga ninakaw na computer para sa kanyang sarili at ginamit ang pera para bayaran ang kanyang sariling mga utang sa underworld. Sinamantala ni Marcos ang pagiging inosente ng kanyang batang kapatid para makakuha ng pera para sa kanyang sarili. At ang nawalang ID ni Lucas mula sa simula ng eksena, ginamit ito para magpagulong ng sigarilyo. Samantala, lalong naging desperado si Gino tungkol sa sitwasyon nila sa kanyang brutal na ama. Hanggang sa lumala ito dahil nalaman niya na ninakaw na rin ng abusadong ama ang lahat ng kanyang ipon para makabili lang ng alak, ngayon ay parang nababaliw na si Gino, di nagtagal ay gumamit siya ng bawal na gamot na ibinigay sa kanya ni Julius at nagkaroon ng lakas ng loob mula sa epekto ng gamot sa kanya, saka siya pumunta sa kusina kung saan naroon ang kanyang ama habang muling sinasaktan ng ama ang kanyang ina, kaya hinawakan ng isang basong bote at agad na hinampes niya ang kanyang ama sa ulo at malubhang nasugatan. Pagkatapos ay tinitigan niya ang kanyang ina at biglang tumalon sa bintana. Nang marinig ni na Lucas, Julius at Sanchez ang tungkol sa nangyari sa kanilang kaibigan, nagmamadali silang pumunta sa ospital pero nakasalubong nila si Kem na ipinagmamalaki niyang ipinakilala ang kanyang bagong girlfriend, na labis na ikinadismaya ni Julius dahil siya pala ay walang iba, kundi si Denise. At dito nalaman nila na pinagsabay silang dalawa, kaya nagkaroon ng maikling away sa pagitan ni Kem at Julius. Ngunit agad din nahinto ito, dahil naalala ng mga lalaki na may mahalaga pa silang kailangan puntahan sa ospital. Ang pelikula ay nagtatapos nang si Lucas at ang kanyang mga kaibigan ay bumisita sa malubhang kalagayan ng kaibigan na si Gino at niyakap siya bilang isang tanda ng kanilang tunay na pagkakaibigan.